Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman po, nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping, no, gusto ko lang po balikan ito sa mag-amang ito ni Vice at saka ni Duterte. Ang sabi ni Duterte noon, I don't care human rights. Shoot first. Okay. Ito kasi ang sabi ni Vice President Sara Duterte. At mamaya, panoorin po natin ang isa sa mga statement ni dating Senadora Leila de Lima na kung saan posibleng maging daan para madiin si Digong. Si Lolo nyo Digong. At alam ho natin na ito na ang nagsisimula na ang ganti ng api. Mamaya lamang ha, panoorin po muna natin, basahin po muna natin to. Ito yung naging statement ni Vice President Sara Duterte na kung saan nga ay papasok ang ICC. Gusto ko lang ho, i-remind po ito. Ito. To allow ICC prosecutors to investigate alleged crime that are now under the exclusive jurisdiction of our prosecutors and our courts is not only patently unconstitutional, effectively battles and degrades our legal institution. Unconstitutional daw. Alam nyo naman ang ibig sabihin ng uns. Okay. Para hindi po talaga tayo magtagal bago po tayo magtuloy-tuloy. Eto po, Sara Duterte. Basahin ko lang ho ito sa iyo ha. Ayan, babasahin ko na po ito sa iyo. Ayan po, nakatouch po yan sa screen ang binabasa ko dito. Etong sabi ni Duterte noon, nung siya pa ay nanungkulan bilang presidente ng Pilipinas. I don't care about human rights. Duterte C. urging coups to shoot first. Nakikita nyo yan? Mga kandila yan. Mga kandila yan. Diba? Mga kandila yan. Sa inyan sa nung panahon ng drug war na pinatupad niya. Ngayon, wala kang pakialam sa human rights nung ikaw ay nanungkulan. Ang buong akala kasi ni Lolo nyo Digong ay hindi mauubos ang kanyang powers. Ngayon, nangangatog na po kayo. Nangangatog na po kayong dalawa. Akala ko ba sobrang tapang nyo? Papasok pa lang ang ICC, ganyan na ho kayo ngayon. Asa na tong sinasabi mo, I don't care human rights? Ano na? Ano na, Lolo Diggs? Ano na, Vice President Sara Duterte? Nangangatog na ba ang mga tuhod nyo? Yun lang po sa amin ha. Kasi kung magpaliwanag si Vice President, unconstitutional daw. Eh bakit yung nung panahon ng ama mo, naging unconstitutional ba? Ha? Alam na ho namin na naging unconstitutional po nung panahon din ng ama mo. Okay? Kaya nga po gusto namin papasukin ang ICC dahil sila lang po ang tanging pag-asa namin para maimbestigahan ang nasabing patayan. Kasi kung aasa ho tayo dito sa ating mga gobyerno, wala po talaga tayong magandang maano niyan. Kung hindi ang iba diyan, kampi-kampihan na lang. Ang iba diyan, tatakpan lang na lang. Oo. Kaya mas maganda yung international kasi wala silang papanigan. Pero sige lang, ang liwanag na to ay tuloy-tuloy para sa mga taong naapi noon. So ito po, panoorin po natin itong statement ni dating Senadora Leila de Lima po, mga ka-action. Talamak na EJ case. Palpak na war on drugs. Pagtukhang sa mahihirap na drug suspects. Pagpapatakas sa big-time drug lords. Pamamaslang sa mga aktivista, kawani ng media, pari, abogado,
pati sa mga inosente at walang kalaban-laban na bata gaya ni Kian de los Santos. Pananakot sa media, pagpapasara sa ABS-CBN, pagsasampa ng kaso kay Maria Ressa, panggigipit at pagpapakulong sa mga kritiko. Exhibit A po ang inyong lingkod. Pamimigay ng teritoryo sa China, pagturing sa tagumpay ng Pilipinas sa kaso sa West Philippine Sea bilang isa lang kapirasong papel na dapat ibasura. Kapabayaan sa pagtugon sa pandemya at sakuna. Pandarambong sa kaban ng bayan. Mahaba ang listahan nito. Pagtatanggol sa mga korap, pagtatakip sa anomalya ng family, at marami pang kabulastugan at panlilinlang ng rehimeng Duterte na dapat nang wakasan. Tama na. Sobra na. Panagutin si Duterte at iba pang umabusot, nagtraidor sa Pilipino at sa Pilipinas. So yun na ho mga ka-aksyon, no, napakinggan na po natin at nakita po natin ang ating dalawang mata. Ang mga aligasyon ni Attorney Laila de Lima. Ito na yung sinasabi ko, nagsisimula na ang ganti ng api. Alam nyo, sa lahat ng mga binitawan ni Attorney Laila de Lima, agree po ako dun. At naging, dahil sinearch ko po ang lahat ng yan. Di ba? Inalam ko po kung may katotohanan ang sinabi. At alam nyo ba, naging justice din po ito si attorney. Kaya marami po itong nalalaman. Kaya nga po pinapakialaman niya ang AJK nung mayor pa ito si Duterte. Di ba? Oh. At alam ho natin na ang lahat na binitawan niya na salita ay kaya niya paninindigan pagdating sa korte. Sa tingin nyo ba si Attorney Laila de Lima ay gagawa-gawa ng kwento para ipahamak ang kanyang sarili? Hinding-hindi ho. Lahat ng aligasyon na yan ay totoo. At posibleng yan ang magiging daan na madiin ito si ex-President Duterte. Diba? Ito na nga ho ang sabi natin na kapag ang api ang gumante, sulit po yan. Lahat ng alam niyan sasabihin. At may resibo. At kaya patunayan at kaya paninindigan sa taong bayan. Kaya dating Senador Laila de Lima, lumaban ka. Maraming kakampi mo. Millions of Filipino people. Paninindigan mo lahat ng aligasyon mo laban dito kay Lolo Digong. Andito lang ang maraming Pilipino para sa iyo. Alam ho namin na nagsasabi ka ng katotohanan at ikaw ay inosente sa mga kasong isinampa sa iyo noong panahon ni Duterte. At hangad ho namin na makalaya ka po ng lubusan. Kaya po itong mag-amang ito, nung hindi pa pumapasok ang ICC, lalong-lalo na si Lolo Nyo Digong, ay napaka-grabe kong magsalita. Akala niya hindi mauubos ang kanyang powers. Nung presidente ka pa po, grabe ang powers mo. Pero ngayong ordinaryong tao ka, wala ka na pong kapowers-powers. Pilay na po ang mga Duterte ngayon. Dahil nagsisialisa na ang mga kakampi nila. Diba? So, yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.